Katipunan sa Bulaklakan, Lipa City. Hello! Ano nga ba nasa harapan namin ngayon? Ito raw ang patawat na ginamit ni Gat Andres C. Bonifacio noong panahon ng pakikipagdigma laban sa mga dayuhang Kastila. Ito rin daw ang naging simbolo ni Gat Andres C. Bonifacio ng kanyang pagiging lider ng Katipunan. Tama, Marion? Tama. Alam niyo ba na ang tela na ginamit dito ay kung tawagin itong diman? At alam niyo rin ba na ang asawa ni Andres Bonifacio na si Gregoria de Jesus ang tumahin nito, katulong si Benita Rodriguez? At iniwagayon ito noong unang sigaw sa Balintawak, Agosto 26, 1986. So ngayon naman, dadako naman tayo kila Janan! Hi! Nandito naman tayo sa bandang ito. Ano ba makikita natin dito? Eh di puro sulat, di ba? Pero teka, hindi lang to basta sulat. Ito ay isang kopya ng isang tula na isinulat mismo ni Andres Bonifacio. Ang titulo sa Pag-ibig sa Tinabuang Lupa. So, alam naman natin na ang pag-ibig sa tinabuang lupa ay ang kanyang patungkol sa pagmamahal ng kanyang bayan na nagkupkop sa kanya. Hi guys! Dito sa larawang ito ay makikita natin si Andres Bonifacio. Nakasuot siya ng uniformeng gawa sa retilyo at sombrerong gawa sa buri. Tama. Sa ibaba naman ito ay ang pitong medalya na inilabas noong bago sumiklabang ikalawang digmaang pandaigdig ukol sa araw ni Bonifacio. Ang sigaw ng monumento sa Balintawak at ang pambansang monumento ni Bonifacio sa Caloocan. Inilimpag naman ang tula ni Bonifacio na hibig ng Pilipinas iyang Espanya noong Disyembre 1886, pambansang Pilipinas na tinatawag na sa Kapulong Patunggulan. Hi guys! So curious ba kayo kung anong mga kagamitan na ginamit ni Andres Bonifacio? Samahan niyo ako! So dito, makikita natin yung mga salukot na ginamit ni Andres Bonifacio noong panahon ng himagsikang 1896. So ito po ay isang balat ng upo na nilagyan ng lalang kawayan sa loob. Ito naman, makikita natin dito yung mga ginamit niya noong himagsikan at ito din yung mga barel na ginamit niya. Hello guys! Ito po yung spear na ginamit sa pakikipaglaban at ari po yung isang na tinatawag nilang Chris. Hi guys! Nandito naman po tayo para ipakita ang iba pang mga kasangkapan na ginamit ng mga dato. Nandito po ang unang sinaunang gitara na ginamit po ng mga dato at ang bolo na ginamit din po ng mga dato. Hello! Dito naman sa liham ni Andres Bonifacio kay Oriang. Ang liham na ito ay pinapatatag ni Bonifacio si Oriang o tawagin natin Gregoria de Jesus na kahit sila ay magkawalay dahil sa magulong sitwasyon, hindi magbabago ang pag-ibig ni Bonifacio kay Oriang. Magandang araw! Narito makikita natin ang tinatawag na La Mesa. Ito po ay mahigit kumulang 100 taon na ang edad na pinamana sa pamilya at mga ninuno kaila Immaculaan Lunar noong daang 1900s. Itong antigong mesa po na ito ay nagpapatunay at naging saksi sa mga okasyon at tradisyon at mga naging kultura ng pamilya po nila. Ang magmamayari po ng lamesang ito ay si Supremo na ito po ang larawan. Kasamahan po naman niya si Graciano Lopez, Andres Bonifacio at si Dr. Jose. Hi!
Dito naman tayo dumako, kung saan makikita natin yung mga lumang kagamitan na pinaniniwalaang ginamit ng mga Muslim noong panahon ng gera. So, makikita dito mga baso, mga vase, lumang pang-insenso. Sa baba naman ay makikita natin ang Ito po ang isang pakikilya na ginamit sa Supremo at mga pag-aari ni Papiano Lunar. Hi guys! Magandang araw sa inyong lahat. Narito ang Kalsiya ng Katipunan at ito ang mga tuntunin na moral at etiko bilang isang na inaitatag ng mga katipunan bilang kabatirang Pilipino. So, taglay din po nitong pamilya ng katipunan ang mga pagkakapantay-pantay po sa bawat Pilipino pagdating sa kanilang tuloy ng balat at sa antas ng kanilang pinag-aralan at sa mga estado nila sa buhay. Magandang araw! Dito naman tayo sa parteng to. Ito naman yung huling ibinigay ang orihinal na watawat ni Gan Andres Bonifacio noong Agosto 26, 1995 upang magbigay sigla sa pag-alala ng unang sigaw sa Balintawak. Hello guys! Dito naman po tayo sa bahagi na ito. Dito po pinapakita ang mga nakasulat na si Andres Bonifacio di umano ang dapat kilalanin bilang kauna-unahang presidente ng Pilipinas. Ngunit siya po ay kinilala bilang presidente ng Republika ng Pilipinas. So dito po nakasulat po isang grupo ng mga professional ang nakatakda maghayag ng mga bagay na ito bilang pagtuwid umano sa isang kamalian na sa mga naisulat sa kasaysayan ng ating bansa. So dito po nakasulat sa mga nakalipas po na taon, pamilyar na marahil tayo sa nauna nating naging umasyon sa mga kaapu-apuhan ni Andres Bonifacio, kung saan po particular po na kikilalanin din dapat po natin si Andres Bonifacio bilang tinaguriang ama ng himagsikan supremo at anak pawis na si Bonifacio bilang pambansang bayani din po na o katapat din po ng nakagisnan nating bayani na si Jose Protasio Rizal. Hi guys! Ito ang mga flag ng Katipunan. Ang flag na ito ang ibinigay sa biyak na bato sa pagpunit ng sedula. And itong flag naman na ito ang ginamit sa sigaw sa Balintawak. And ang flag na to, ang kaunang flag ng Katipunan, and pakailang buwan, pinalitan nila ito ng KKK ng Patriangle. And now, ito lang ang official na flag ng The Cry of Rebellion na tinatawag natin na KKK. Hello guys! Ito nga po pala ang present flag ng Bansang Pilipinas. At ang susunod po ang Ligorios del Pilar flag. Ang next po, ang Pio del Pilar's flag. At ang next po, ang Llaneras flag. At pinanghuli po, ang First Official Division po. Hi guys! Magandang araw! Dito naman tayo sa picture ng founders ng LBR. Ang LBR ay Legion de Veteranos de la Revolución, na ngayon ay Legion de Veteranos y Hijos de la Revolución. Dumako naman tayo sa Pangulo ng Barangay Bulaklakan. Alam nyo ba na ang Barangay Bulaklakan ay dating sitio Palaklakan? At kaya naman ito naging Barangay Bulaklakan ay dahil sa kinuha ni Second Lieutenant Flaviano Villunar sa Bulalakaw Falls at Palaklakan Shrine at Sakalatan. Hello guys! Nandito kami para ipakilala kung sino sila. Siya ay si Ignacio Coronado. Nakilalang isang founder na nagturo at nagpakilala kung paano sila igalang at irespeto. Salamat po si Dr. Rosero sa tayo pinakilala gustong kayumanggi ng Pilipinas. Ito naman po si Senyora de la Paz na berhen ng Antipolo at kilala sa tagapagdubay ng kabundukan. Siya naman po sila
Dalaga ng Kabayanan. At siya naman po si Senyora Gistra Sigay Sasay. At kung may 10 utos ang Diyos, si Jose Rizal ay meron din. At siya rin ang Kristong Payumanggi ng Pilipinas. Ito naman po ay batas ng kagitingan at kabutihang asal. Pinapakita po dito kung paano maging mabuting tao at magandang asal. Dito naman po, makikita po natin ang pinakaunang pagkakaayos ng museo na kinukuhanan noong November 13, 1965. Ang Alpha Omega, ang una huli, at ang simulatang wakas, si Jove Rizal o mas kilala sa tawag na Dr. Jose Rizal ay kilala sa tawag na inang hangin, inang tubig, inang lupa, inang apoy. At syempre, hindi tayo mabubuo kung wala kanyang pag-ibig. And we're here! Museo ng Katipunan at binuksan ito noong November 1995 at saksi ang mga inapo at inanak noong 1986. Hi guys! Nandito po tayo sa Museo ng Katipunan sa Barangay Bulaklakan, Lipa City, Batangas. Ang Museo po ng Katipunan ay kinilala at naipalathala sa Diaryong Manila Bulletin noong Enero 20, 1996 at napabilang sa National Arts and Cultural Events noong Oktubre 1996 ng National Commission for Culture and Arts or NCCA. Hi guys! Mahanong Civico ang nangangalaga sa isang gusali na ito at sa mga antigong kagamitan mula pa noong panahon ng himagsikan. Hi guys! Nandito tayo ngayon sa Museo ng Katipunan na kung saan makikita natin ang isa sa orihinal na watawat ni Gat Andres Bonifacio. Ito ay gawa sa telang pula na kung tawagin ay kundili. Hello guys! Tatalakayin na natin ang kahilingan ni Gat Andres Bonifacio. Ang kahilingan ni Gat Andres Bonifacio ay pinagtayo siya ng kanyang asawa na si Gregoria de Jesus sa tulong naman ni Benita Rodriguez. Ito ay ginamit niya sa sagisag ng kanyang pagiging leader at supremo. At ito yung unang binagayway noong Agosto 26, 1896 at ito ay ang unang sigaw sa Balintawak at ang hudyat ng kanyang pagkikipaglaban sa Kastila. Hi guys! Alam nyo ba, napunta ang mga watawat na ito dito sa Museo ng Katipunan dahil kay Supremo Fabiano D. Lunar na humaliling pangulo sa mga nagtatag na Legion de Veteranos de la Revolución noong 1927. Hi guys! Nandito po tayo ngayon sa himlayan ni Pangulo. Bago po siya mamatay, ipinili niya na dito siya ilagay upang makita niya ang mga bisitang darating. Ikaw naman partner. Okay, tatalakayin naman natin si Flaviano de Macolangan Lunar o mas kilala bilang Supremo. Siya ay pinanganak noong December 22, 1928 at namatay noong July 17, 1997. Siya ay naging Teniente del Barrio noong 1957 hanggang 1959 at muling nahalal noong 1961 hanggang 1966. At siya ang nagtatag ng Museo ng Katipunan dito sa Barangay Bulaklakan, lungsod ng Lipa noong November 30, 1995. Yun lamang. Hi guys! Nandito kami ngayon sa Museo ng Katipunan kung saan matatagpuan sa Barangay Bulaklakan, lungsod ng Lipa, Batangas. Ito ay nasa kanlurang distrito ng Lipa na mayroong 8 kilometro mula sa kabayanan ng Lipa. Ngayon naman, nandito tayo sa tablado ng Museo ng Katipunan at dito ginaganap ang mga mahalagang okasyon tulad ng mga kaarawan ng mga founder. Andito si Jomar upang ihayag ang mga dates ng kanilang mga kaarawan. Narito kakatapos lamang ang kaarawan ni Andres Bonifacio noong November 30 at sa December 21, 22, 23 ang mga kaarawan ng mga founder na
tinatag ang diwa ng Katipunan. Tara, samahan niyo ako dito sa statwa ni Jose Rizal. Matatagpuan natin dito sa museo ng Katipunan ang statwa ni Jose Rizal. Ngayon, meron dito yung statwa ni Jose Rizal sa museo ng Katipunan dahil siya nag-impluwensya sa mga Pilipino upang maghimagsik laban sa mga Kastila. Dahil sa sinulat niyang Nolimitang Hire at El Filibusterismo. Ngayon, dadako naman tayo doon sa... Hi! Ngayon, dadako tayo sa pangalawang statwa mula sa entrance ng Museo ng Katipunan. Makikita natin dito sa statwang ito, ang statwa ni Andres Bonifacio na may hawak ng bolo at flag ng Katipunan. Alam niyo ba, simula nung binasa ni Andres Bonifacio ang mga akda ni Rizal na Nolimitang Hire at El Filibusterismo ay binuo niya ang himagsikan laban sa mga Kastila at ito ay ang himagsikan o ang KKK o ang kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. Ngayon, dahil sa kanyang pamumuno ay tinalaga siya bilang kauna-unahang presidente ng Pilipinas. At ngayon, narito ako kasama ang... Wow!